Noong ika-16 ng Abril, inanunsyo ni Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na si Zaldico. Ayon sa kanya, na-detain ito sa Prague matapos pumasok sa Czech Republic nang walang tamang dokumento. Ipinahayag din na nasa kustodiya na siya ng Czech authorities at may koordinasyon na sa pagitan ng Pilipinas at Czech government para sa kanyang pagbabalik sa bansa. Sa puntong ito, malinaw ang mensahe ng gobyerno. Nahuli na ang isa sa mga pangunahing personalidad sa kaso at sisimulan na ang proseso para maiharap siya sa korte sa Pilipinas. Sa gitna ng kanyang paggalaw sa Europe, sinubukan ni Zaldico na makapasok sa Germany mula sa Czech Republic. Ayon sa mga ulat, kasama niya ang ilang miyembro ng kanyang pamilya at bumiyahe sila gamit ang sasakyang may French license plates. Pagdating sa border checkpoint, nasa ilalim sila sa random inspection na bahagi ng mas mahigpit na border control ng Germany. Dito, nagkaroon ng problema. Hindi sila nakapagpakita ng kumpletong travel documents na kailangan para makapasok sa Germany. Dahil dito, agad silang hinarang ng German authorities at hindi pinayagang tumuloy sa loob ng bansa. Sa halip, pinabalik sila sa Czech Republic kung saan sila muling hahawakan ng local authorities. Ang insidenteng ito ang naging turning point kung bakit mas lalong na-track ang galaw ni Ko sa loob ng Europe. Matapos maharang sa Germany at maibalik, si Zaldico ay napunta sa kustodiya ng Czech authorities sa Prague. Ang pagkakahawak sa kanya ay base sa issue ng kakulangan ng tamang dokumento sa pagpasok sa bansa. Sa panahong ito, nagsimula ang koordinasyon ng Philippine government sa Czech Republic para sa posibleng pagbabalik niya sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan ang Department of Justice, Philippines sa kanilang counterparts upang malinaw ang legal process, lalo na kung paano siya pwedeng i-deport o ma-extradite. Layunin ng gobyerno na maibalik siya sa Pilipinas para harapin ang mga kasong naisampa laban sa kanya. Biglang pagkawala sa custody. Sa kabila ng inaasahang proseso, biglang nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Inanunsyo ng DOJ na si Zaldico ay wala na sa kustodiya ng Czech authorities. Ayon sa mga opisyal, ipinaalam ng Czech side na wala na siya sa kanilang hawak at pinaniniwala ang nasa loob pa rin ng Schengen area. Hindi rin malinaw kung paano siya nakaalis o kung saang bansa siya tumungo. Ipinaliwanag na may mga limitasyon dahil sa Schengen rules at data privacy, kaya hindi agad maibigay ang detalye ng kanyang movement. Dahil dito, nagkaroon ng frustration sa panig ng Philippine officials dahil kulang ang impormasyon at hindi agad matukoy ang eksaktong kinaroroonan niya. Dahil nasa loob ng Schengen area, si Zaldico, naging komplikado ang pag-track sa kanya. Sa ilalim ng Schengen system, malaya ang galaw sa pagitan ng maraming European countries, kaya walang regular border checks sa loob ng zone. Ibig sabihin, kapag nakapasok ka na sa isang bansa, pwede ka nang lumipat sa iba pang bansa nang hindi agad natutukoy. Dagdag pa rito, may mahigpit na data privacy laws ang mga bansang ito. Hindi basta-basta pwedeng ibigay ang personal movement details ng isang tao kahit may request mula sa ibang bansa. Dahil dito, limitado ang impormasyon na nakukuha ng Pilipinas tungkol sa eksaktong lokasyon at galaw niya, kaya mas nahirapan ang authorities na matuntun siya. Naglabas ng pahayag ang Department of Justice, Philippines tungkol sa nangyari at inamin na may frustration sa kakulangan ng malinaw na impormasyon. Ayon sa DOJ officials, hindi nila inaasahan na mawawala si Zaldico sa kustodiya nang walang detalyadong paliwanag. Sa panig naman ng Malacanang, sinabi na patuloy ang koordinasyon sa foreign authorities para mahanap siya at maibalik sa Pilipinas. Ipinakita rin ang disappointment at confusion sa sitwasyon, lalo na't nauna nang inanunsyo na hawak na siya ng Czech authorities. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang diplomatic at legal efforts para matukoy ang kanyang kinaroroonan at masigurong haharap siya sa kaso. Sa pinakahuling impormasyon, si Zaldico ay pinaniniwala ang nasa loob pa rin ng Schengen area. Dahil sa setup ng Europe na may open borders sa pagitan ng maraming bansa, posible siyang nakalipat na mula Czech Republic papunta sa ibang bansa tulad ng Germany, France o iba pang Schengen states nang hindi agad natutukoy. Isa sa mga dahilan kung bakit mahirap siyang i-track ay ang kakulangan ng real-time data sharing at ang limitasyon ng border checks sa loob ng zone. Posible rin na gumamit siya ng iba't ibang ruta, sasakyan o tulong mula sa ibang tao para makaiwas sa detection. Sa ganitong setup, bawat oras na lumilipas ay nagbibigay sa kanya ng mas maraming pagkakataon na makalayo pa.
Habang hinahanap siya sa Europe, tuloy pa rin ang kaso laban sa kanya sa Pilipinas. Ang kaso ay nakabinbin sa Sandigan Bayan matapos magsampa ng reklamo ang Office of the Ombudsman. Kasama sa mga inakusahan ang ilang opisyal ng DPWH at mga konektado sa kontrata ng flood control project sa Naujan, Oriental Mindoro. Ayon sa investigasyon, ang proyektong nagkakahalaga ng humigit kumulang 289 milyong piso ay may mga isyong tulad ng pagiging substandard o hindi talaga na ipatupad ng maayos. Layunin ng kaso na matukoy kung paano nagamit ang pondo at kung may pananagutan ang mga sangkot sa umano'y anomalya. Kung muling mahuhuli si Zaldico, ang susunod na hakbang ay ang proseso ng extradition o deportation pabalik sa Pilipinas. Depende ito sa kasunduan ng Pilipinas at ng bansang kung saan siya mahuhuli, pati na rin sa kanilang legal system. Hindi ito agad-agad dahil kailangan dumaan sa formal legal procedures at posibleng harapin ang mga legal challenges mula sa kanyang kampo. Kapag naibalik siya sa Pilipinas, haharap siya sa korte at magpapatuloy ang pagdinig ng kanyang kaso. Para sa gobyerno, mahalaga ang resulta nito dahil may epekto ito sa accountability at sa tiwala ng publiko sa paghawak ng mga ganitong kaso. Sir, kung gaano po tayo katiwala na mahanap pa rin si Zaldico at maiuwi ng Pilipinas para iharap sa korte? Mataas ang pagtitiwala. Why? Why, sir? Kasi cancel na nga yung passport niya. Eh, nakakaiwan na siya eh. Do we have proof, sir, na cancel talaga yung passport? The DFA and the courts have confirmed that. Pero- And based on the protocols and procedures of a cancelled passport, of a duly cancelled passport pursuant to a court order, the embassies are duly informed as really by So all the countries in the European or the Schengen area have been informed also. Alam yon ng lahat. Pero tingnan, ito, sandali lang ha. Mhm. Kailangan kaakibat yung red notice. Hindi useless ang cancelled passport kung walang red notice. Pero lumiliit yung iyong pagkakataon na bumiyahin. May difficulty nga lang. Kasi dito sa Schengen area, open borders sila. Sir, is there a way for you and for our authorities to track his movement? Sabi niyo po kasi nasa Schengen area lang siya. And then now that we know that sabi niyo nga kung cancel yung passport, but do we have any way to track his movement or any way to know? And sabi niyo po, open yung borders dito. Yeah, the Philippine government is not without resources. Diba? That's why we get all this particular information. But why does it seem so difficult for us to locate where he is? Kasi napaka-importante yung tanong, asan siya? If we have enough resources to track where he is, bakit kahit na sabihin na natin malaya siya ngayon, wala tayong paraan para talagang i-hold siya, at least for us to know where exactly is Zaldico? Pag pinag-usapan ba natin ngayon, sinabi ko sa inyo na nasa Quiapo, di alis na siya sa Quiapo. So you know. Makakatulong Kasi ba sa atin? nasagot niyo po, Sir Sinabi ko sa inyo Secretary. sa Schengen area. Oo. So you know. That's definitely what we know for a fact that he is in the Schengen. Okay, if that is the reason, operational reasons for us to not divulge where exactly he is right now in the Schengen area, do you know where exactly in the Schengen area he is right now? At least yun man lang. Without saying the Without saying, oo. At least kung alam nyo kung saan siya. Maybe, no, I cannot say that because I have no idea the exact area. Secretary, you mentioned a while ago that the Czech authorities, the Ministry of Justice, has expressed their concern also that they understand the urgency of this matter, of this situation. From their end po ba right now, because of the urgency of this situation, apart from leading you to the cooperation agreement with their police, meron pa po ba silang ibang matutulong sa atin para mahanap talaga si Po? Meron po ba silang ipinangako assurance man lang na okay, we cannot help you with this matter kasi wala kayong red notice, pero ito pwede namin kayong tulungan. Meron po ba silang assurance na ganun? Or talagang parang totally wala? Meron din po pa silang sinabi na magbibigay rin sila ng information doon sa counterparts nila doon sa ibang Schengen countries. So to help locate ko. Ko. Well, in the discussions, there was none, I don't think. Ambassador?
I think you need to take the perspective of the Czech that has placed very high uh, interest, or they really look at the rights of the individual. So it's not just what another government would wish, but also considering that Mr. Ko has rights as an individual, they are constrained from sharing certain information. So as far as future cooperation is concerned, I think this will be a matter of further discussion. And if we are able to quietly work with our partners within the Schengen area, I think, and as was explained earlier, he is traveling on expired passport. Okay. So how far can you get on an expired passport? Sir, what penalties are in place with when he uses his expired travel documents here in the Schengen area? Well, obviously, the Germans did not allow anybody to go in. So he's not in Germany. At least we ruled that out. Out of the Logical. four. Out of the four. Well, you also have to understand that there are many borders within the EU. Some of them have checkpoints. Many of them also do not have checkpoints. So it was perhaps pure chance that he was stopped. Sir, okay. For the record, ano po kaya ang difference kung before he was stopped at the border, meron ng red notice para sa kanya? Ay, okay. Meron ng red notice sa kanya. Kung may red notice, that serves as arrest warrant. So the obligation now of the 196 member countries of Interpol is to detain the person. So may malaking kakulangan tayo dahil hindi natin naisumite ang lahat-lahat para makuha yung red notice na kinakailangan natin. Do we admit at the very least that there was also some fault on our end? Hindi ho, kasi may proseso ang Interpol kung kailan at paano nila i-issue ang red notice. Yes, but may kulang pa po tayo kaya how can they issue something when we still lack some requirements? Actually, yung sinasabi yung lack, that's a presumption. No. Per se. Sir, you mentioned that term last Friday Yes. na may kulang na dokumento pa po tayo na dala-dala na ng PCEC. Yung sinasabing kulang pinag-aralan natin nga kung ano yung sa mga successful na folder tayo, Okay. inulit natin. Wala naman nagsabing kulang. But you mentioned kasi Yes. the basis for us asking yung kulang Wala kasi you naman mentioned nagsabing it. kulang. There's a transcript of So, transcript. no problem. Sorry, No sir. problem about that. No Pasensya. problem about that. Of course, di ba? Minabuti natin na sa pag-aaral natin, kumpletuhin na natin to, di ba? O di may kulang kung kukumpletuhin. Kumpletuhin, tama ka doon. Pero pag tinignan natin, di ba? Ito yung mga nasa ibang folder na successful. So inulit natin, pinatibay natin, nag-coordinate tayo, nagkuha tayo ng mga official documents from the COA, from the Ombudsman, even from the Sandigan Bayan. At the very least, ano yung dokumentong yun na hindi natin naisumite dati? At wala po bang pagsisisi on our end na eto na nandito na siya. Munti ka na natin siyang nakuha. Yeah, if you look at it, di ba, always after the fact, di ba, what could have been, what would be better, di ba? Pero pag tinignan natin, di ba, ginagawa po ng iba't ibang naririto, lahat ng kasali dito, ang lahat ng magagawa para maayos. Were you able to see a photo or video of Ko when he was stopped at the border? No. Walang pinrovide na ganon. Sir, just on the Interpol, aren't we placing too much hope? Aren't we pinning too much hope on the Interpol red notice? Because under Interpol rules, while they release a red notice, the state parties are not obliged to arrest them. The state parties would always have the prerogative on whether or not they would enforce that red notice.
What is our plan B if a state party to the Interpol does not want to implement that red notice? International observation. Like, ito. Anong possible? Hindi naman po natin pwede papuntahin ng police natin, no? Diba? At panghuli, magdampot. Hindi naman po yung kinikilala na alternative, di ba? Ang ano dito is that's why we explore for other bilateral or multilateral agreements and we invoke particular provisions of the matter. When will this matter be elevated to the level of the head of state? Because as far as ministerial level is concerned, the Czech Republic is still quite clamped, despite the Philippines sending a high-level delegation here. When is the time to elevate it to the president, to the level of the president? I cannot answer that because I will not be aware. Shall we take one last question from From Zoom, perhaps this time, sir. This is the last question. This is from Inquirer. Goes back to traveling by land. You confirm, sir, he is traveling by land and you have the vehicle registry. Have we shared this specific vehicle information with the border police of Germany, Austria, Poland, and Slovakia? Or are we legally barred from doing so without an active extradition treaty? On those authorities, we have not shared, but we know that yung registry ng kanyang vehicle na ginamit at information as to the driver. Sir, last na from my end on the vehicle lang. Gaano po pwede nating panghawakan yung vehicle? Is it his? Because as far as I know, he can rent. He can easily abandon that vehicle. Wouldn't that lead to a dead end? Ano pa po yung ibang aspects of that active operation that you are looking at? Because the vehicle, I feel he could abandon it even if it is his. Totoo yan. Diba? Totoo yan. That's why this is not an easy task. Diba? This is not an easy task. Baka yung mga kababayan nating Pilipino na narito sa Schengen area, if you can relay some relevant information. Sir, it seems na Saldico is free and he has a lot of options. Kumbaga, when we started in Friday, you mentioned ang goal natin is paliitin yung mundong ginagalawan niya, in your own words. But clearly, that's not happening because of all the rules in place in the European Union. What is his status right now? Is he free? Or does he need to show up whenever an administrative court calls for him? In that case, is he still detained technically? The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. Can you say he's free? He is not within the Czech Republic. So he is But free. he's free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes. Yes, he is free. He's free. So, ibig sabihin lang, sir, kaya namin kailangan i-clarify. Pag sinabi mo kasing technically detained, he can still move around, but if an administrative court calls for him, he needs to show up. Di ba may mga ganyan tayo na mga batas? Pwede kang, yung mga on parole, pwede kang humarap. Pwede kang makalaya temporarily, but when the court calls for you, you have to show up. In this particular case, ipatatawag pa ba siya at some point because of the immigration violation that he committed? Or nakapag-bail na siya? Wala kami. What was the basis for his freedom? Again, di ba? Nung nagtanong kami kung may dagdag ka bang silang ma-share na information, they said, no. Wala Sir, kang ma-share na information. technically po ba, was he arrested and then detained? Was he arrested initially and then detained? Or ano lang, accosted lang dahil meron lang siyang violation administratively? Exactly. The nature of the, no, we don't know the exact nature, di ba? So yung sinasabi nyo na eto na naman tayo, di ba? We're going to the technical, arrested ba siya, detained ba siya, accosted ba siya? Ang maliwanag na informasyon na kinupirma, di ba? At during
ano yan, April 16, di ba? The President made the announcement. He was within the territory of the Czech Republic and he was under their jurisdiction. Sir, in hindsight, the issue blew up because the president made an announcement. But later on, we found out that the information was not verified or at least changed in the nature. Would it not be more, in hindsight, sir, hindi po ba dapat mas nauna yung pagpunta nyo dito to confirm kung ano po ba yung status niya before that announcement coming from the president? Okay, this will be the last question, sir. From one last from me. Ay, hindi rin. Batid naman natin lahat ng pagnanasa natin na malaman yung information. Yes, we understand. At pag may nakarating na ganun, diba? Pag may nakarating, kung sakaling sa ako man, kung sa akin nakarating yan, magpe-press con din ako. Yes. Kasi karapatan ng mamamayan na malaman na nandun siya sa Czech Republic. Diba? Kaya nung nag-announce ang ating mahal na Pangulo, tama yung ginawa ng mahal na Pangulo dahil na may base sa tunay na nangyari. Okay, so you mentioned, sir, that you are not going home empty-handed. Ano ang iuuwi nyo sa Pilipinas? Anong iuwi sa Pilipinas? Na mahalagang bagay kaugnay ni Zaldico. Yung work, yung ano namin, yung actionable intent, definitely. That will pass it on to, actually, I'll relay it to Yusek Prestosa already on matters how to expand further yung mga bagay-bagay na yun because that's a law enforcement matter. And then second, ano yung mga nakita natin dito na yung pangangailangan ng red notice, napakahalaga. Tapos kung paano rin makaka-secure ng red notice ng mas mabilis, mas madali, mas epektibo na pamamaraan, di ba? Tapos yung kahalagahan ng ating police cooperation agreement. Gaano kayo Na dapat natin iminawaglit, yung mga ganong agreement, dapat hindi pa natin kailangan, iginagayak na natin. Yes. Gaano kayo kakumpiyansa na maibabalik pa sa Pilipinas si Zaldico at mangyayari ba yon this year? Yung mangyayari this year, hindi ko masasagot because maraming factors na involved. Kung may babalik ba siya sa Pilipinas para maharap ang mga kasong siya'y kinakarap at siya'y nasasakdal, opo. Gaano kayo kakumpiyansa? 99%. Why, sir? Why Hindi not given 100? confidence? Because he leaves something to chance. Diba? He leaves something to chance. That's why we do everything as much as we do. That's why nagdadasal din tayo, di ba? At humingi tayo ng tulong sa kanya, di ba? At sa dulo nitong lahat, di ba? Sa mga kababayan ko, di ba? Iisa ko yung adikain natin. Iisa ko yung pananong natin. Salamat to at nalalaman niyo itong mga impormasyon na to. Pero ang nais ko lang mo i-confirma sa inyong lahat. Katuwang niyo ang inyong Department of Justice. Katuwang niyo si Secretary Vida. Katuwang niyo si Attorney Dennis Chan, si Yusek Prestosa. Sa taaso ng ating pagnanasa na siya ay mapaharap sa kaso dapat. Dahil kasalanan po sa bayan yung nangyaring korupsyon. Diba? So, yung pagnanasan to, pero sa tingin ko pa rin ho, diba? Sa kabila ng ating ginagawa, huwag tayong makalimot kay Lord. Diba? Ay, pag yun na ho ang kumilos, naaayos po yan. Certainly pa yung meeting ng April 30, di ba? So, Yes, the plan is by April 30, I'll already be in Manila. in Manila, sir. Sir, when are you leaving Czech Republic in particular? Tomorrow. Why, sir? Towards where? Towards I'm going to the room. I'm going to room. For what, sir? for what reason? Ito yung ano naman, ito yung napakalaga rin. The DOJ, at least a contingent of the DOJ is preparing for the International Conference for Safeguarding of women, children, and other vulnerable adults. This is a forum, no, initiated together with our good Cardinal, no, Cardinal Tagle. Napakalaga din usapin ito na tinututukan natin sa DOJ. Sir, major blow po ba sa corruption efforts natin, anti-corruption efforts na hindi po ninyo may uwi or wala po tayo may uwi Zaldico sa Pilipinas? Let's look at this. Sabi nga nila, hindi naman binibilang yung nadadapa ka eh. Ang mahalaga yung pagbangon at may natutunan tayo. Pero hindi
hindi hindi ko tinuturing to na na-delay lang tayo. Na-delay lang. Na-delay lang tayo. You see Malapit this na. as a temporary setback? Yes, definitely.